Let's pray. Father, we thank you, God, that your word is free to be heard, O Lord God. Dalangin po namin na patuloy na kayo po ang mangusap sa aming kalagitnaan naman sa pagpapahayag ng inyong salita sa pamamagitan ng buhay ni Jeremiah, Lord. We just commit to you these things, Lord God. Patuloy na kayo ang mag-glorify, Panginoon, mangusap sa aming kalagitnaan at no, Diyos, ay tanggapin namin ito sa aming mga puso. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, yung exhortation ni Sister May Grace ay sa libro ng Hagay, kung saan sila po ay nakabalik na from exile. At ang libro naman po ng Jeremiah ay ang panahon kung saan ang Diyos nangusap sa mga Israelita na sila ay magbalik loob, na sila ay magpasakop sa Diyos at bitawan yung kanilang mga kayabangan, no? Dahil sa nandun po sila sa time na kung saan sila po ay ma-exile na. God has chosen na sila po ay mabihag ng Babylonia, dalhin silang lahat doon sa Babylonia. So yung ating favorite verse ay from the book of Jeremiah. Ano yun? Jeremiah 29:11. I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. So kung titingnan po natin si Jeremiah, Jeremiah was called weeping prophet. Bakit? Kung tayo po ay minsan sabihin natin na, grabe naman, iyakin naman yon, no? So, si Jeremiah po ay umiiyak po siya dahil nakikita po niya doon sa mga tao, sa mga Israelita, na hindi po sila nagbabalik sa Panginoon, no? Sa kabila po ng pangungusap ng Diyos, sa kabila ng pagsasabi na ma-exile kayo, may mga propetang nagsasabi hindi, yan ay false, at yung pinapaniwalaan nila yung false kesa kay Jeremiah. No? So, nalulungkot si Jeremiah dahil ang mga tao ay hindi tumitimo sa kung ano sinasabi ng Lord. No? Hindi po nila pinapakinggan. They choose to disobey the Lord. At dito po, we are not going to go doon po sa buong Jeremiah. Dito po kung papaano po pinili si Jeremiah ng kanya pong, ng Diyos, no, na maging lingkod niya. At bilang lingkod ng Diyos, mga kapatid, sa pag-aaral po natin sa libro ng Samuel, makikita natin doon, di ba, na si David ay hindi naging madali yung kanyang buhay bilang isang lingkod ng Diyos. So, hindi ibig sabihin, paalala po sa atin, sa buhay ni Jeremiah at sa kay David, na hindi ibig sabihin, paglingkod ka ng Diyos, nasa iyo na ang lahat. Ikaw na yung pinagpapala, masaya kami doon, lagi kaming nakatawa, lagi kaming punong-puno ng kagalakan. Kaya yung iba, no, pag sinabi mo, punta ka sa church, masaya doon, no, nandun si, magaling mag-joke, no, pastora, magaling mag-joke, no. Pagdating dito, hindi pala. So, mabibigo po sila, no, at habang lumalakad bilang isang Kristiyano, marami pong pagdadaan ng problema. So nung tinawag ng Diyos si Jeremiah, hindi pa niya alam kung anong mangyayari sa kanya, but he knows. God has revealed to him kung ano yung kanyang gagawin. Sabi dito, these are the words of Jeremiah, son of Hilkiah, one of the priests from the town of Anathoth in the land of Benjamin. So isa po silang napaka-popular na grupo ng mga priest, no? Sabi dito, the Lord first gave messages to Jeremiah during the 13th day of the reign of Josiah, son of Ammon, king of Judah. So si Jeremiah, si Josiah, makikita din po natin doon sa libro ni, sa libro po ni Isaiah, no? Sasabihin ko doon, in the year when King Josiah died, no? Kasi, nung panahon po ni King Josiah, medyo okay po sila, no? Pero, as God has called Jeremiah, nandun na po sila sa
sa gitna ng reigning ni Josiah. No? So, sabi nito, the Lord's message continued throughout the reign of Jehoiakim, Josiah's son, until the 11th year of King Zedekiah. So, nung pumalit na itong si Jehoiakim, at saka si Zedekiah, gumulo ang mundo. Mas lalong lumayo sila sa Panginoon. At kung pag-uusapan natin ang history ng mga taga-Juda, kasi di po ba nahati yung kingdom ng Israel, naging Israel at Juda, kung pag-uusapan po natin ang kingdom ng Juda, lumayo po sila sa Lord. Pero ang sabi ng Diyos sa kanila, even sa writings ni Jeremiah, sabi, mga mapagkunwari kayo. Kunyari kayong sumusunod, pero hindi naman. No? Hindi naman. Malayo ang puso nyo sa akin. No? Ganun yung buhay nila. They displayed na nagre-repent sila as we go on with the book of Jeremiah. Makikita po natin, nagre-repent ang mga taga-Juda. Yung kingdom ng Juda nagre-repent. Pero, kung uusisain po natin, yung pinaka-say ng Lord sa kanila, sa buong Juda, ay hindi po sila talaga nagre-repent. No? Kumbaga, ito po ay display lang, mga kapatid. At pwede po nating lokohin ang bawat isa. Pwede po nating linlangin ang bawat isa. Pwede kong sabihin na ako ay malalim sa Panginoon. No? Pero pwedeng malayo ka sa Lord. Sabi ng Panginoon kay Isaiah, they speak praises, pero malayo sila sa akin. Nagpupuri, nagsasamba sila sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, pero yung puso nila ay malayo sa akin. So, ganun po yung sitwasyon nila dito. Jeremiah saw everything. Not everything, but most of the thing that happens to Judah, no? Kung papaano po sila talagang ginupo ng mga kalaban. O, sabi dito, another of Josiah's son, and in August of the 11th year, the people of Jerusalem were taken away as captives. So, yung first, Jeremiah 1, 1 to 3, ay pinapahayag po dito yung parang summary ng buhay ni Jeremiah kung kailan ba siya naging propeta. No? Siya po yung sumulat ng lamentation kasi hindi po siya na-take captive. No? Naiiwan po siya sa Jerusalem, ibinilanggo siya, no? Ibinalanggo siya. Bakit siya binilanggo? Kasi sinasabi niya yung katotohanan. At ayaw nila ng katotohanan. Gusto nila yung mga bagay na sweet, no? Dito lang tayo, mananatili tayo, giginhawa tayo dito sa Jerusalem, walang makakagapi sa atin dahil ang Lord ay nasa atin at kung ano-ano pa. Pero malayo na ang Lord sa kanila dahil pinili po nilang hindi magsisi. Mga kapatid tayo, nasan po ba tayo sa spiritual na buhay natin? Probably po, nandito pa rin tayo sa loob ng church. Pero saan po, gaano po ba kalayo yung puso mo? No? Nasa Ilat? Nasa Jerusalem? No? From Haifa to Jerusalem? O nasa Pilipinas? Ganun kalayo. Malayong malayo ka na sa Diyos. No? So, mga kapatid, pag ganun, sabi sa libro ng James, sabi sa New Testament, sabi ng mga salita ng Panginoon, na ang mga tao darating ang panahon na mas matutuwa sila sa mga comforting words. Words that will tickle their ears. Yung makakapagpasaya. Kung ano yung gusto ni Sister Tess sabihin, yun ang sasabihin ko. No? Darating ang panahon na ang mga tao hahanapin nila ang preacher na magko-comfort sa kanila, magbibigay sa kanila ng kasiyahan, hindi sila sasawayin. No? Pero dito nga sa libro ng Jeremiah, hindi po gano'n ang sitwasyon. Jeremiah revealed to them kung ano yung purpose ng God. Pero mga kapatid, sa buhay nitong si Jeremiah, kung paano siya pinili ng Lord, ay makikita po natin that God really is a good God. No? Sabi po dito, verse 4, the Lord gave me this message.
yung translation na ginagamit ko yun yung NLT. Oo, para magkapareho kung gusto mo English. Sabi dito, the Lord gave me this message. I knew you before I formed you in your mother's womb. So sa Psalms 139, sinabi din yun ni David na God knows me. No? How wonderful yung pag-form ng Diyos sa akin. No? Doon pa lang sa loob ng sinapupunan. Sabi ng Diyos kay Jeremiah, alam ko na. Sinong nag-form? No, God, di ba? Sabihin natin, it was my mother and my father. Pero sabi dito ng Lord, I knew you before I formed you in your mother's womb. Sa libro ng Ephesians, sinasabi po doon mga kapatid na tayo po ay predestined. Pinanganak na, nakatakda na yung pagliligtas ng Diyos sa atin, yung pagpili sa atin noon pa man. Bago pa man po i-create ang sanlibutan. Hindi po ba kayo na-amaze doon na bago po nagsabi ang Lord na let there be light, let there be mahati ang light and darkness. Pinili ka na niya. Sabi niya dito, alam ko, I knew you before I formed you in your mother's womb. So bago pa nag-meet si mommy at si daddy, bago pa sila nag-hello sa isa't isa, bago pa sila pinanganak ang iyong mga magulang, itinakda ka na ng Diyos. No? Ganon ka kahalaga sa Diyos. Ganon niya binigyan ng kwenta ang buhay mo. So ngayon mga kapatid, sinong may-ari ng buhay natin? Tayo po ba o ang Lord? No? Ang Lord pong may-ari, sabi niya, I formed you. I gave you life. I formed you in your mother's womb. It is me ang nagbigay sa iyo na tumibok, na lumaki sa tiyan ng iyong magulang. Ako yun, sabi niya kay Jeremiah. Sabi niya, before you were born, I set you apart. Yun nga, sa libro ng Ephesians, sinabi doon that we were chosen before the foundation of the world, mga kapatid. Bago ka pa ipinanganak, nakatakda ka ng iligtas ng Diyos. Can't you see the big plan of the Lord for you? Hindi na lang yung universe for yourself, for me. Yung big plan ng God na hindi niya tayo kinalimutan from the beginning. No? Hindi niya tayo kinaligtaan from the beginning. He created us at He gave us, di ba, yung pong buhay na ma-set apart, na ma-consecrate for Him. No? Sabi dito, and appointed you as my prophet to the nation. So, mga kapatid, si Jeremiah, sinet apart siya, kinonsecrate siya, pinili siya ng Diyos, no? Mula dun sa maraming tao. At ang Lord, before pa siya isinilang, inappoint na siya as a prophet. Inappoint na siya as a prophet before he was born. A prophet not only to Judah, but a prophet to the nations. He was appointed. So ano ba ang mayroon kayo ngayon? Ano ba yung buhay na mayroon kayo? Are we in the position na gusto ng Diyos para sa atin? Or nandun tayo sa gusto natin para sa ating sarili? Sino po yung nasusunod sa buhay natin? Kasi kung kinukontra natin ang Lord, mga kapatid, I claim na tayong lahat dito ay ligtas. God has chosen us. God has set us apart. Tayo po ay niligtas ng Panginoong Jesus. Ibinuhos niya ang kanyang dugo para tayo maligtas. At pinili niya tayo. Inappoint niya tayo na kanyang maging mga anak. Inappoint niya tayo sa malaking bagay na gagawin natin. Ano sabi ng Philippians? I can do all things through Christ who strengthens me. Yun tayo mga kapatid, we can do all things not because of ourselves but through Christ who strengthens us. Wala pong ibang reason kundi ang Panginoong Jesus.
Siya yung nag-appoint, ang Diyos ang nag-appoint, siya yung nag-i-empower sa atin para tayo ay makamove sa ating buhay. Kaya wala po tayong pwedeng magawa maliban na tayo po ay manatili sa presensya ng Diyos. Patingnan natin ang sarili natin, mga kapatid. Are we in the path that God has chosen for us to have? Or are we doing our own path? Diba? Are we taking our own path? Sabi dito, sabi ni Jeremiah, O sovereign Lord, I said, I can't speak for you. I'm too young. So ganito, si Jeremiah gusto niyang gumawa ng sarili niyang path. I'm too young. Gusto ko ng ibang path, Lord. I can't do that. To be a prophet for all nation, ang laki naman, Lord. No? Sabi niya, I'm too young. Sabi ng Lord, the Lord replied, Don't say I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. Ito mga kapatid, God has purposed something for you to do. Diba? Don't say that you cannot do it. God has given you life. God has chosen you before the beginning of the world. God has known you before you were formed in your mother's womb. Tapos ngayon na nakakapagsalita na tayo, sasabihin natin sa Lord na, I can't do that, God. Eh siya na nga yung sabi, you can do that. Don't say that you cannot do that. You can do that. Sabi niya, and don't be afraid for the people, for I will be with you, and I will protect you. The Lord have spoken. Ito yung maganda, mga kapatid. The protection of the Lord, yung pagsama ng Diyos, nasa atin pag tayo po ay nag-o-obey sa God. Nasa atin pag tayo po ay nag-o-obey sa Lord. Then the Lord reached out and touched my mouth and said, Look, I have put my words in your mouth. Today, I appoint you to stand up against nations and kingdoms. Some you must uproot and tear down, destroy and overthrow. Others you must build up and plant. So yung si Jeremiah, that he thought that he is nothing. Ginawa siya ng Lord na prophet of all nation. No? Sabi niya, to stand against the nation. I have put my words in your mouth so that you will do great and great things. You will overthrow nations. You will tear down nations. And you will plant and uproot nations. No? So, binigyan siya ng Lord ng malaking bagay na gagawin niya, mga kapatid. At kung gusto niyong malaman kung anong nangyari sa kanya, continue to read the book of Jeremiah. At kung talagang i-concentrate natin ang ating sarili sa kanya, maiiyak tayo sa nangyayari sa kanya at sa mga tao ng Israel. So, mga kapatid, ang buhay ng kagaya nating mga mananampalataya ay hindi masaya most of the time. No? Hindi masaya most of the time. Pero huwag kayong bibitaw kasi sa buhay na to, kasama natin ang Lord. He will protect us and He will be with us. Yun ang pinakamaganda. Doon man tayo sa place na kung saan akala natin ay safe tayo. Akala natin ay pinagpapala tayo. Akala natin nagpo-prosper tayo. Akala natin yun yung gusto natin. Ganito yung gusto ko. Pero if God is not there, don't go there. Don't continue to have that path. Bumalik ka sa Panginoon at sabihin mo sa Lord, Lord, gusto ko po makasama kayo. Gusto ko po nasa inyo ako. Piliin po natin, mga kapatid, na purihin at sambahin ang ating Panginoon. Paglingkuran ang ating Panginoon. Anyway, anuman ang ating gawin sa buhay, anuman ang mangyari sa atin, tayo man ang maging pinakamayaman sa sanlibutan, babalik tayo at magsusulit sa Panginoon. Is it worth to have everything pero malayo sa Lord? If God has given the sample of riches sa mundo nito para maging malapit sa Kanya, di dapat si Jesus, ginawa niya yun.
Dapat si Jesus, bumaba siya as King of Kings and Lord of Lords. At tinabig niya lahat ng mga kalaban. No? At nag-reign siya. Pwede naman siyang maging Kristo ng ganun eh. But God chose the humble birth, yung humble living sa mundong ito. Na minsan, mas gusto natin mas mataas tayo kay Jesus. Di ba? Gusto natin mas mataas tayo kay Jesus. Just continue to remember this, mga kapatid, habang tayo lumalakad sa 2024. Ano man ang mangyari, we don't know what is going to happen. Jeremiah did not know what is going to happen. Hindi niya alam kung anong klaseng sakit ang kanyang pagdadaanan. No? Nung pinangako yung Jeremiah 29:11, yun yung time na sila ay aalis na from the exile. Sabi niya ng Diyos, Jeremiah, bumili ka ng lupa. Dito sa Jerusalem, dito sa Judea, bumili ka. Kasi ibabalik ko kayo. Ibabalik ko kayo. At napakaganda, mga kapatid, kasi pangako yun ng Lord. Sinabi ni Sister May Grace, yung pagbalik nila dito, binalik sila ng Lord after 70 years. God did not forget. Yun yung maganda sa ating Diyos. He will not forget us. If He says, I will accompany you, I will be with you, I will protect you, I will bless you, He will bless us. He will protect us. He will give us life na may meaning. No? Mga kapatid, napakasarap po na manatili sa presensya ng God. So tayo pong lahat, mga kapatid, ay tumayo. At tayo po ay pupunta sa ating pong communion. Pwede na lang po kayong pumunta dito sa harapan at kuhanin na lang po ninyo yung inyo pong bread and wine. So, mga kapatid, inaalala po natin yung oras na to, inaalala po natin that the Lord Jesus, kagaya nga ng sinabi ko kanina, He came na balot ng humbleness, no? He came under the law so that we will be saved, no? Pumunta ang Panginoong Jesus dito at ginawa niya yun para po sa atin. Kaya, let's remember the goodness of the Lord. At nandito pa rin po tayo sa first week ng January, no, 2024. Sa atin pong paglakad bilang isang anak ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, sabihin mo nga, anak ka ng Diyos na lumalang ng langit at lupa. Anak ka ng makapangyarihang Diyos. Parang hindi kayo kumbinsido. Ngayon, so mga kapatid, tayo po ay anak ng makapangyarihang Diyos. Yung Diyos na humati ng Red Sea, pupunta daw tayo dun sa Red Sea. Yung Diyos na bumuhay ng mga patay. No? Isa tayo dun sa mga binuhay niya. Dati patay tayo, God has given us life. Life that is connected to Him. An eternal life, mga kapatid. So sa ating pag-take nitong pong bread and wine, let's continue to remember the goodness. Alam niyo yon, ang Panginoong Jesus pumunta sa lupa para sa atin. Ganun kalaki yung pagmamahal ng Diyos na iniwan niya yung kalangitan at sinabi niya, pupunta ako dun sa lupa, susundin ko ang Ama para iligtas ang lahat ng tao na magtitiwala sa akin. He is the King of Kings and the Lord of Lords, mga kapatid. Siguro kung si Netanyahu sasabihin sa'yo, ililigtas kita, Ethel. Sabi mo, huwag na po, naku, nakakahiya naman po sa inyo. Pero ang lumalang ng langit at lupa, ang nagbigay ng kanyang buhay para tayo iligtas. So as we partake dito po sa ating communion, let's pray first at purihin natin ang ating Diyos na banal. Ama, maraming salamat po na kayo, Lord God, ay minahal kami ng lubusan. Pinili kami, kagaya ni Jeremiah,
before the foundation of the world, before we were formed, Panginoon, from our mother's womb, you have appointed us, you have consecrated us, Panginoon, for you. At you have blessed us, you have protected us, Lord. At tunay nga pong naranasan namin ang lahat ng ito at nararanasan namin dahil pinili niyo po kaming iligtas pamamagitan ng Panginoong Hesus. Patuloy po namin pinangahawakan ang kaligtasan na yan. At sa oras na ito, Panginoon, as we partake the bread and the wine, Panginoon, patuloy po namin aalalahanin ang kabutihan na inyo pong pinagkaloob sa amin, yung pong bunga ng inyong pagmamahal, O Lord God, na hindi po kami mapahamak sa impyerno, bagkos magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa bread at sa wine na ito, Panginoon. Tunay nga po, we will continue to remember the meaning, Panginoon, of this bread and wine that represents the body and the blood of the Lord Jesus na nagligtas po sa amin. We glorify you, Father, at nawibigyan niyo po kami ng buhay na masunurin sa inyo, O God. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po natin punin ang bread and wine. Let's partake this bread and wine. Tas po natin ang tinapay. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Panginoong Jesus, we are grateful, Panginoon, na pinili niyo kaming iligtas. At inaalala namin ang pagligtas na yon sa mga oras na ito, Diyos. Salamat dahil binagyan niyo po kami ng ganitong hapunan, O Lord God, upang patuloy na maalala kung gaano po ninyo kami minahal at niligtas. Alam po namin na ang pagliligtas niyo ay tunay na ginagalang ng lahat ng kapangyarihan. At tunay nga kami ay inyo pong, kami po ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng inyo pong pagliligtas, Panginoon. Maraming salamat, pinupuri ka namin at dinadakila ang inyong pangalan. Lord Jesus, thank you so much. Let's eat the bread. Let's lift the wine. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it." Lord Jesus, you said in your word that the blood is the one that seals the agreement, Panginoon, between God and His people. Salamat, Panginoong Jesus, na tunay nga pong pinagtibay niyo, ng inyong pong pagliligtas, ang pangako, Panginoon, na hindi kami mapapahamak. Ngunit, Lord, may buhay kami walang hanggan. Salamat, O Lord God, dahil ibinuhos niyo ang inyong dugo para sa amin, O Lord God. And also we pray, Panginoon, for the promise that by your stripes we were healed, Panginoon. We are healed, O Lord. We continue, Panginoon,
na tunay na inilalapit din po namin ang mga physical, O Lord God, na mga karamdaman ng bawat isa. Thank you for your healing, God. Thank you for the washing, Panginoon, of your blood, O Lord God. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoong Jesus. And as we partake this wine, Lord, we remember what you have done at the cross for us. Thank you for that love. Thank you for that sacrifice. Let's take the wine. Tayo po ay manalangin. Habang Lord, sabi niyo po, habang Panginoon, inaalala po namin ito, we proclaim your death, O Lord Jesus, until you come again. Salamat, Panginoon, at tunay nga pong kami sa pamamagitan ng inyong pong pasensya na ipagkakaloob sa amin. We will continue to wait until you come, O Lord Jesus. We pray na maging matatag po kami sa aming pong paglakad bilang mananampalataya at patuloy kayong piliin sa lahat ng panahon. Ama, maraming salamat po na tunay nga pong isinama niyo kami sa inyong pong pamilya, Lord God, sa pamamagitan ng inyong pong grasya, O Lord God. You have given us, Lord, the salvation, O Lord God. Sinama niyo kami sa mga pinili niyong mga Hudyo, O Lord God. Thank you so much. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name, amen. Amen. God bless po mga kapatid.